Yon, morning goods mga kaibigan. Tagal natin hindi nag-live, ano. Ayan. So, nire-record ko na rin para minsanan. So, may mga naka-ready ako ditong props para ituro yung yung ating mga ginagawa o ginagamit kung paano tayo nagde-decide kung kailan tayo mag-fishing. So, sa mga bago sa ating channel, sa ating TikTok account, yung ating ginagawa mostly ay big game, no? So sa Philippines, maraming klase ng fishing, no? May ultralight, may adjing, may mid game, may big game, may offshore, may inshore, ang dami, sobrang dami. So tayo naka-focus lang tayo sa dalawa, jigging and popping, land-based popping. Minsan nagbo-boat pero madalas land-based pa rin tayo, no? Ngayon, kailan ba tayo lumalabas para mag-fish? Ang na to ay lagi na itatanong sa atin, laging nasa comment section 'yan. Minsan pati yung mga kaibigan natin sa ibang lugar nagme-message ang gustong pumunta ng Palawan para mag-fishing, pero nag-aalangan kasi nga syempre ang mahal eh. Kailangan mong bumili ng plane fare, kailangan mong mag-book ng ticket. Ang daming factors na kailangan mong i-consider bago ka makapag-fish. Tapos pagpunta mo rito, hindi pa siya guarantee kung may mahuhuli ka o wala, 'di ba? So, 'yon. Ngayon, ang pag-uusapan natin, paano ba malalaman or paano ba magde-decide kung kailan yung the best, no? The best. Hindi to guarantee, hindi to 100%, but it can help you to decide kung pupunta ka ba sa isang lugar o pupunta ka ba sa Palawan para mag-fish, okay? So, ang una nating tinitignan talaga yung moon phase. Yan. So, moon phase, that's number 1. Time of day, kung anong oras tayo lalabas. Shifting ng tides. Yan, ano pa ba? Yon, yung current ng tubig, saan papunta. At pangalawa, ang pinakahuli, yung panahon, yung weather, no? Kung ano ang lagay ng panahon. So, yung 5 yan ang ating tinitingnan. Exit ko nga itong isang camera. Okay. So, 5, no? Yun. So, yun ang sinisilip natin. Ngayon, ano ba yung pinakauna natin tinitingnan? So, punta tayo sa Google. Punta lang kayo dyan. Normally ang tinitignan namin na app, iba-iba, no? Sa iba, windy. Ako sa Ventusky. Ventusky.com. Yan. So, ito ang itsura niyan, mga kaibigan. Ayan. Yan ang itsura niya. No? Okay. Ngayon, ang tinitignan ko dito, makikita nyo yung precipitation. Yung sabihin ng precipitation, yun yung bagsak ng ulan. So yan, makikita nyo na Puerto Princesa, Palawan. Ayan. So yan ang pinakauna. Ngayon, syempre, pag thunderstorm, automatic, hindi yon. Kasi iniiwasan natin tamaan tayo ng kidlat. No? Ayaw natin tamaan ng kidlat. Gusto natin kahit paano maayos. Ang next na titignan natin dyan, yung hangin. Yung wind speed. Ayan, wind speed. Oy, grabe. So, ito yung wind speed, mga kaibigan, 22 knots. Skupo naman. Negative na negative talaga to. 22 knots. Yan. Tapos minumove ko lang yan, yung cursor sa kung saan man dyan. Okay? Ang isa pang tinitignan natin, bukod sa wind speed, yung wind gust. Ayan, grabe. 24, 25 knots. So, bakit yon? Bakit kailangan tignan yung wind speed at wind gust? Kasi, ang reason lang naman, mga kaibigan, kasi yung bangka, di ba, pag nakalutang ka sa, meron tayong pang-during dito eh. So, bakit kailangan tignan yung wind gust, no? Simple lang ang dahilan, kasi kung, ito yung dagat, ito dagat. Ayan. Andito yung boat, no? Ayan yung boat. Ayan ka, jijig ka dyan. Tapos, yung hangin, papunta dito. Pero yung agos, papunta dito. Tapos ito ay, kung sabihin natin, 22 knots. Ayan. Automatic, mga kaibigan, ang padpad mo papunta dito. Diyan ka na. Kasi kung ang agos, hindi niya kaya i-compensate yung lakas ng hangin, wala na. Padpad ka na yan. So yung jig mo, pag nandito ka, yan, nag-drop ka dito, automatic, ito kung malakas to,
pupunta yan dito. Yan, may iwan. Plus yung agos na hindi niya kaya i-compensate, lalo niyang itutulak yung jig mo, ay yung line mo papunta doon. So ending, hindi ka makakapag-jig. So mag-enjoy ka ba? Syempre hindi na. So yan, kailangan tignan yan mga kaibigan. Next na tinitignan namin yung sa Ventus Sky yung yung significant wave height. So ayan, 5'6", kung makikita ninyo. So 5'6", mga kaibigan, napaka-alanganin yan. Kasi kasing laki niyan ng isang tao. Kung nasa boat ka, hindi ka na makakapag-jig ng maayos. Delikado na. Pwede kang tumaob, pwede kang lumubog. Kung nasa gilid ka naman, pwede kang kainin ng alon. So marami ng mga napahamak na aksidente sa ganyang water condition. Yung iba, sinawing palad. Yung iba naman, sinuwerteng nabuhay pa. So yan, always think of your safety. Okay, forecast. So that's number 1. Okay? Anong next natin tinitignan pagtapos ng forecast? Moon phase. Punta tayo sa moon phase. So nakalimutan ko, dapat pala dinaretsyo na natin, ano? Moon phase, moon phase. Balik tayo kay QuickTime. Actually, maraming way para malaman yung moon phase, no? Pwede nyong i-google. Pwede rin sa kalendaryo. Okay, may tuturo ako sa inyo. Google natin. Ito lang tinitignan ko. Sinesearch ko sa Google, best day to fish for 2025. Siyempre, kung anong taon kayo, yung titignan nyo. Ngayon, meron dito naka-highlight na kasi lagi kong tinitignan. Yung Fishing Calendar 2025. Check nyo yan, mga kaibigan. Yan, check nyo yan. Ayan, lalabas na. Ayan, oh, ayan na. Ayan, makikita na kayong mga, dito. Mga, ayan, drawing ng isda. Ayan, sa mga nanonood sa atin sa TikTok, pwede nyo tignan yan. Silipin nyo yan. Makikita nyo yung mga icons dyan ng may mga nakalagay na, Doc Mong, morning goods. Makikita nyo dito yung mga icons ng isda na mayroong hook. Ayan, sabihin, yan yung best day to fish. So, nakabase yan sa moon phase. Ngayon, ano ba yung mga moon phases? Meron tayong new moon, meron tayong full moon, meron tayong mga gibbous waxing, crescent waxing, ang dami, sobrang dami. Pero ang kailangan lang natin tignan, talaga, yung mga walang internet, hindi makapag-google, meron tayong kalendaryo ng incheck. Ayan, So, meron naman dyan moon phases. Yung mga local na mga isda natin, yan ang tinitignan, no? Dyan sila nakatingin. So, anong meron dito nakalagay sa mga kalendaryo ng incheck? Kung kailan yung full moon at kailan ang new moon. Ayan. Tapos sa mga petsa niya, merong mga nakasulat na detalye. Yung tide, ayan, mga tide, kung kailan ang high tide, kung kailan ang low tide. So, yan, malaking factor yan sa jigging. Okay, explain natin po isa-isa. So, bakit importante tignan ang new moon, ang full moon? Okay, mag-drawing tayo ulit. So, ako personally, mga kaibigan, pinakagusto kong moon phase ay new moon. Yan. So, bakit? Sa local knowledge yan ng mga mangingisda. Yung mga mangingisda kasi, ang gusto nila yung dilim. Kung tawagin nila dilim, yan yun. Yan yung kapag kagabi, yung mga predator, active sila na yung mga isda nangingina. Dahil madilim, hirap silang mag-hunt, no? At saka yung tide kasi nakakonekta sa gravitational pull ng buwan. Okay, so example, ito yung Earth. Earth yan, ha? Ito yung Sun. Oh, ganda. Ito yung Moon. Oh, Moon to. Both new moon and full moon, parehong bilog yan. Ang difference lang, natatakpan ng shadow ng Earth yung buwan, di ba? Ngayon, kapag ganito kasi ang sitwasyon, mga kaibigan, kabilaan yung gravitational pull. Meron dito sa side na to, meron din dito. Okay?
Yan. Tandaan na, ganito ang normal na itsura ng moon phases natin, both new and full. Ngayon, kapag humihila kasi ng gravitational pull yung buwan, kung saang side yung tide, nandun din yung current. So, ibig sabihin, malikot yung tubig sa ilalim. So, active yung mga isda dahil yung nutrients sa ilalim na nauukab dahil sa agos. Ngayon, maliliit, maraming kinakain. So, yung maliliit na isda, hinahabol ng malalaki. Yun. Pero dahil nga, galaw ng galaw yan, hirap din silang mag-hunt. So, technically, kinabukasan, yung best time of the day, yung unang pagtama ng liwanag, yun, nasa spot ka na. So, yun yung the best, mga kaibigan. So, yan gravitational pull. Okay? So, yan ang natin. Isa sa mga tinitignan. So, kung ako, personally, mas gusto ko new moon kasi nga dilim. So far, wala pa kaming success sa full moon. Ang hirap magkagat. Pero pag sa gabi, ang dami naming nahuhuli. So, yun yung difference, no? Kapag new moon, the best yung early morning. Kapag full moon, the best yung pasikat yung buwan sa gabi. So, magkaibang species yung nahuhuli natin sa parehong na yan, moon phase na yan. Okay? What else, mga kaibigan? Time of the day. Time of the day. So, meron tayong... Okay, drawing na naman tayo. Okay, time of the day. Ano ba, kailan ba dapat yung ideal? Okay. So, ito yung ating orasan, no? 12 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock. Okay? Yan. Normally, mga kaibigan, the best time, as always, pa rin, yung early morning. Ito. Yung itong quadrant na to. Hanggang 8 o'clock. Yan. Walang palya yan. Always magandang mag-fishing dyan kasi nga pagpalit na pagputok na ng liwanag, nandyan na yung mga nanginginain. Ang next best is sunset. Itong 4 p.m. to 6 p.m. Kasi nga padilim. Bakit? Kasi yung water temperature, malamig na yan eh. So dito, buong magdamag, malamig ang tubig, magpapalit siya to warmer waters, no? Kabaliktaran naman ng from 3 p.m. to 6 p.m. From warm water, magpapalit na naman ng malamig. Ngayon, midday. Ito ang big question. Midday, yung tanghaling tapat. Mahirap talaga magpakagat dyan kasi tanghali na. Yan yung mga sinasabi ng mga mangingisda na ang hirap na magpakagat o kaya uwi na tayo kasi wala nang kakagat, tanghali na. Well, may katotohanan doon. No? May katotohanan sinasabi nilang ganon. Pero may technique pa din doon. Target specific na itong tanghali. So most likely mga pelagics na yan. Ano ba yung mga pelagics? Yan yung mga GT, yan na yung mga tulingan, mga tuna. Sobrang active niya sa tanghali. Ngayon, ang ginagawa namin, no, kapag tanghali na, fast jigging na yan. Diyan na kami nag-yayak-yak ng nag-yayak-yak. At tsaka, eto na, babalik tayo sa kalendaryo ng incheck. Wait lang ko sa tanong ha. Kalendaryo ng i-check. So, eto na. Dito na magpe-play yung barometric pressure o yung shift ng tide. Magkarugtong yan eh. So, titignan natin dito. Halimbawa, ano bang date ngayon? 25. So, sa kalendaryo ng incheck, makikita natin 12:54 a.m. So, kaninang madaling araw to ang peak ng high tide. So, peak na yan ha. Sabi niya na yung pinakamalalim. Ang next nyan, pababa na. First 2 hours ng pagbaba ng tide, nagdodrop yung barometric pressure. No? Yan. So, pagdating ng alas 3, low tide na. Ngayon, best para mag-jig kung na-night fishing ka, yung alauna hanggang alas 3 ng madaling araw. Ngayon, siyempre, hindi naman tayo hardcore na mga isda. Ano naman tayo, recreational naman tayo, o sports fisher naman tayo eh. Doon tayo sa umaga, sa maliwanag na. O, kailan ba ang peak ng high tide? After 6 a.m. to 8 a.m., di ba yun yung, sabi nga natin, yun yung maganda, yung ideal. Ang next na susunod dyan, yung 12:52 a.m. mag-start nang mag-drop yung
barometric pressure kasi sabihin magpapalit na ng tide. So from 11, 12. 12, 1. Yung dalawang oras na yan, nandyan yung best time to fish. Nandyan yung best time para mag-jig. So kung wala ka sa spot, mag-reposition ka na ng mag-aalas 10 para pagdating ng mag-aalas 11, nakadrop ka na. So bakbakan mo na ng jig ngayon yan, yung first 2 hours na yan. At after nun, kakalma ulit. So mawawala na naman yung feeding time. Di ba? So yan, malaking factor yan. Ito, proven and tested to. Hindi pa kami na-zero. So far. Hindi pa kami na-zero. During midday, kung nasa tamang timing kami ng pag-drop ng barometric pressure. No? Ngayon, meron pang isang app na tinitignan. Yung Navionics na premium. Actually, meron siyang barometric pressure doon sa sa app na yon. Problema, hindi ko maipakita sa inyo kasi nag-expire yung aking Navionics. Pero later on, sa replay, papakita ko kung ano yung itsura ng ating Navionics, no? Sa yung ating expired Navionics. Hindi ko na mapakita yung yung premium kasi nga nag-expire na. At yun, meron doong barometric pressure na drop. Anyway, what else? Yun, so tide, kanina na-discuss na natin. Current, weather, yun. Ngayon, marami nga tayong klaseng fishing style na ginagawa. May buwan pa ba o wala na po? Ngayon, ano ba ngayon? Ngayon ay... new moon na ngayon. So wala nang buwan, dilim na. Ang problema, bagyo. Ayan. Ito, yung nagtanong si Kuis, ano tips mo sa GT hunting? Ito na mga kaibigan. Sasabihin ko na yung way namin para kailan kami nag-GT hunt, kailan kami nag-jigging, no? So kanina yung pinakita ko, yung nag-check tayo ng weather, no? Sa Ventusky at windy, tinitignan natin yung waves. Kapag yung waves ay malalaki, automatic wala na yun, hindi tayo mag-jigging. Ang ginagawa namin, nagpa-popping kami, land-based. So sa land-based, ito yung mga tinitignan, no? Kapag yung tide ay from low tide, papasok yung high tide, the best dyan mag-shorecasting. Ultralight, light, okay yan. Kasi from Kati, ewan ko sa ibang lugar kung anong tawag, basta sa amin Kati, papasok yung taib. Taib yan yung high tide. Siyempre, kung flat teka nga, drawing nga tayo ulit. Sa ating sa ating mga episodes, marami tayong pagkakataon na marami tayong nahuhuli kapag yung tide ay low tide to high tide. So bakit ba ganoon? So example, ito yung parang flat surface. Nandito tayo. Ayan. Ngayon, ito drop off yan. So yung water nandito. Ngayon yung tubig nandito. Papasok siya. Of course, dahil nga nasa batuhan tayo, yung mga batuhan na yan, shelter yan ng maliliit. No? Shelter yan ng maliliit. Kasabay na yung pagpasok ng tubig, yung pagpasok ng isda. Grabe to, ibang level to. Pagka na-timingan nyo to, ang ganda. Sobrang ganda mag-fishing yan. So, check nyo lang yung mga episodes natin kung makikita nyo kung gaano ka-effective tong method na to. No? So, hanggang sa mag-high tide, nandiyan lang yan. Mayroon pa nga time, nagka-casting ako, mga below tuhod pa lang yung tubig, may pumasok na GT. So, ganun siya ka-effective, no? Yan. So, isa yun sa mga magaganda. Ngayon, pag-popping. Pag-popping naman, iba din. Ang popping, kapag sa nagpa-popping na tayo, the best, yung medyo may tubig na. So, kung ito, kunwari, batuhan to, sorry. Kunwari, bato yan, ha? Nandito ka. Nandito tayo. So, yung tubig, medyo rising na. Umaangat na yung tubig. Siyempre, dahil malalaki na ang GT, kailangan nila ng tubig. Papasok na yan. Yan. Tapos, ito yung pag sa batuhan ka, yung agos, papunta dito. Pabangga dyan sa, sa bato na yan. Yung mga GT, gumigilid-gilid na.
So, yun yung aming tinitingnan kapag magpa-popping kami. Yung kailan meron ng tubig, no? Pero yung pagpasok ng tubig, nandun na kami. Naka-ready na kami. So, casting-casting na lang yan. Ayan. Ngayon, paano kung wala ka naman sa isla? Wala ka naman sa ganong spot, nasa isla ka. Surprisingly, eto, sa experience lang namin, effective yung, kunwari, ito yung tide. Ayan. Low tide, the best for ultralight casting. Mga minnows. For GT hunting, for popping, andito tayo sa peak ng tide. Ayan. Ito. Surprisingly, ito talaga. Hindi ko na alam bakit. Na-observe lang namin. Ngayon, kung nasa isla ka, walang flat lang, tapos kagaya ng spot namin sa Honda Bay, nakakahuli kami kapag mula dito sa low tide na to, hanggang pagpasok ng tide sa gitna. Yung peak ng tide, wala na kaming nahuhuli. Ending na yun. Ending na ng casting yun. So, anong nangyayari nun? Retreat na kami. No? So, ganun lang. Yun lang yung tinitingnan namin. So, yun mga kaibigan. Combination, no? Ang ating pag-check ng combination ng moon phase, time of day, tide, weather, at yung current. Yan. Yung limang yan. Ito talaga yung tinitingnan natin. Ano po magandang fishing? High tide po ba o low tide? Naku, na-late si Sir Hiruma Yoichi. Panoorin mo na lang yung replay, bro. Pero ngayon, sige, sagutin natin. It depends sa target species at anong fishing style ang ginagawa mo. So, in my case, jigging, nakadepende kami sa barometric pressure at sa maraming factors. Actually, pag jigging, dapat kumpleto to. Lahat to tinitignan namin pag jigging. Yan. Kapag popping, ang tinitignan lang dyan, time of tide, kailan siya nasa peak, anong oras, syempre panahon din. Yan normally, no? So for popping, nag-work to, no? Okay. So eto, mga kaibigan, kunwari, top view to, top view. Merong bato dyan na nakapatong. Ayan. Ngayon, saan ba pupunta yung current, no? Normally, kung ng bato yan, umiikot yan eh. May current dito, babangga. Either pupunta yan dito. Same dito. Yan. Pag ganun yan, paikot. So ito, ikot yan, ikot. Ikot yung current dyan. Yan. Ngayon, saan ka magka-cast? Think like a fish. Saan ba papunta yung agos? So kung merong dito maliliit na isda, yan, may maliliit na isda sa side na yan, dinadala sila ng agos dito, saan ka mag-a-ambush? Hindi ba dito? Sa side na to? So, kung nandito ka, sa gitna, ang cast mo, dapat dito. Yan. Ganon. Ayan o, sabi ni Awiwit, sa amin ko is ang peak season ng GT, tag-alon or gabi. O, ganon din. Current talaga, malaking factor ang current sa pag-fishing. So, 'di ba? So dito ka maghahagis. Kung saan may magulong agos, malamang nandyan yan yung mga predator. Kung ang target mo ay mga GT, mga pelagics, yan ang ideal. Pero kung ang target mo mga bait fish, doon ka sa kung saan dumadali yung agos. Yan, yun yung madalas. Ngayon, isa pa na last picture pala. Okay. Ngayon, ito naman yung effect ng tide. Kunwari, ito yung drop-off. Corals to. Yan, corals yan. So, technically, kung ang tubig, pa-high tide, paangat na ganun, di ba? Oo. Kunwari, tubig yan. Unti-unti, nagkakaroon yan ng mga isda. Pumapasok yan dyan. So, kung siyempre, ang agos naman, kung saan papunta ang tubig, doon yan eh. Ayan. So, yung nutrients nito, sa ilalim, unti-unting nagugulo, nauukab. Yung mga maliliit na isda, pumapasok na rin yan dyan. Nanginginain. Definitely, kung may maliit na isda,
may malaking isdang papasok. So, ganun yon. Ganun lang siya. Ganun lang namin tinitignan yung, or basahin yung sitwasyon kapag kami nagfi-fishing. So, ngayon, ito, natatawa ako dito sa kalendaryo ng Chinese eh. Napaka-effective nito mga kaibigan. Huwag nyo itong ismulin. Ang laking bagay nito. Minsan sa Navionics, nagpumapalya pa kami. Pero pag yung Navionics, pagsamahin mo yung local tide reading sa lugar ninyo, malaki ang chance na makakahuli kayo. Ngayon, saan ba nabibili to? Sa mga hardware lang. Mga hardware or somewhere na, minsan nga sa Mercury Drug, meron din eh. Basta merong Chinese characters. Yan. Matic yan. Accurate yan mga kaibigan. Ayan. Hindi ko alam kung nakatulong ah. Kung malabo ba o magulo ba. Pero, yun. So, ngayon, papakita ko naman yung ginagamit kong app sa cellphone. Kung ano yung itsura niya. Kasi pag sa jigging, ang hindi ko lang may pakita ngayon kasi naka-live tayo. Yung contours, kaya ba? Anyway, basta makikita nyo yan pag binuksan nyo yung Navionics, may mga lines. Yun, tignan nyo yun. Kadalasan, kung ano yung maraming contours, ito na lang. Sana malinaw-linaw. Saan ko nilagay yung pentel pen natin? Ano yung marker? Hello? So, kung yung marker natin, ay yung Navionics, no? Kunwari yan, Navionics to. Makikita nyo yan, maraming straight lines. Ganyan, no? O kaya may paukab-ukab pa yung ganyan, eh. Yan. Yan ang hinahanap namin. Yung ganyang style ng, ano, ng contour lines sa Navionics. Bakit? Kasi choke point yan. Madalas may agos yan sa ilalim. Ngayon, yung ibig sabihin kasi ng contour na yan, either palalim or pababaw. Ano ba ang logic between sa contour lines na yan? So, sundan na lang natin to kasi meron siyang parang elevation eh. Okay. Kunwari ito ay bundok. No? Bundok yan. Patag. Yan. Sa lupa, saan ba mas marami nakatira? Dito ba sa bundok? Or sa patag? Di ba sa patag? Kasi mas madali ang access sa lahat. Yan. So, same ito sa dagat. From mababaw, palalim. So, the more na bababaw ka, alalalim ka, pakonti ng pakonti ang species na mahuhuli mo. Same sa bundok, no? The more na paakyat ka ng bundok, pakonti ng pakonti, yung makikita mong hayop. Ganon din yan doon sa pagbasa ng hindi ko alam kung demographic ba ang tawag doon. O diversification ba? Parang ganon. O yan, basta ganon. Yung mas diverse doon sa mas patag o sa mas mababaw, no? So, same yan. Ngayon, the more na lumalalim ka, nagiging target specific ka na. Andyan na yung ruby snapper, dogtooth, pomfret. Sko po, pomfret pagkagalalim-lalim. Ayan. Ngayon, pag sa bababaw ka, nasa reef ka, ang daming species. Ang bato, andyan pa yung pelagics. Kasi breeding ground yan eh. Maraming nakatira dyan. So, ganun din naman sa dagat. Sa lupa. No? I-convert mo lang yung idea na yon. Kung, basta ulitin lang natin. Kung saan ka papunta, kung palalim ka, pakonti na pakonti yung kaya mong hulihin. Pero kung nasa medyo mababaw ka, marami kang species na makikita. So, ganun lang. Kaya wag kayong magtaka kung bakit yung mga malalalim na yung nagjijigging, halos pare-pareho yung nahuhuling species. Pero wag kayong magkamali sa trip na yon kasi iba siya eh. Iba talaga eh. Kahit sabihin mo na malalim yon, hindi madaling makahuli. So, yun lang. Ewan ko kung malinaw ba. Pero kung hindi malinaw, ulitin na lang natin. Pero sa ngayon, yun yung mga na-share ko, no? Ayun, so, open na ang ating Q&A. Next Q&A. Kala mo, ano eh. Malinaw ba? Nakatulong kaya yung ginawa ko? Honestly, hindi ko alam eh. Ano mga sir, any question?
Ayun, meron pa pala ako nakalimutan mga kaibigan. Isa rin pala sa importanteng information, yung local knowledge. Ibig sabihin, tanong kayo sa locals, yung nakatira doon sa area, kung ano ang best time to fish. Example, yung balabak. Yung balabak mga kaibigan, napakababaw lang yan. Nasa 100 meters lang yan, 250, 180. Pero ang challenge dyan yung agos, sobrang lakas. So far, nung in-explore namin yan dati, combination ng, yun, yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung mga time of day, yung kalendaryo, moon phase, tinignan namin lahat yan. Plus local knowledge. Surprisingly, sa balabak, walang nagjijigging. Alam niyo kung bakit? Yun nga, napakalakas ng agos. Hindi kaya ng maliliit na boat yung agos dyan. Kaya, ginawa namin, nag-step up kami, no? From using traditional outriggers, malaking vessel yung ginamit namin. And yun, second season na ng ating balabak expedition. At by the way, meron na tayo installment payment basis. So kung gusto nyong sumama for next year or any month hanggat hindi pa nag-aamihan, kayang-kaya na. Basta mag-down payment lang kayo and then buuin nyo na yung payment. Ayan, at ang daming Anong oras maganda manghunt ng GT Boss? Ito, sa experience namin, bro as long as, ako personally gusto ko cloudy kapag nag-GT hunt. Cloudy, may paparating na sama ng panahon. Siyempre, wag doon sa part na masama yung panahon. Yung paparating pa lang. Yung halimbawa, may landfall ng bagyo bukas. Yung 3 days before ng bagyo, subukan mo na. Tapos, ang kagat ng GT normally, yung medyo tanghali na Pelagic talaga. Kung napanood yung kanina, kung naabutan niya yun, yung kagat ng GT nasa bandang tanghali talaga. Yung midday. As late as 10 or 11, may nahuhuli pa kaming GT. Yun. Tsaka yung agos. Mapapanood nyo doon, in-explain ko bawat isa kung ano yung tinitignan namin. Kasi syempre, may mga pumupunta ng Palawan para mag-fishing Ang concern nila lagi, kailan yung best day, no? Kailan yung best day para mag-fishing dito. So, yun yung sinare ko tungkol doon. Kung kailan kayo magbubook. Ideally, nire-recommend namin New Moon. Punta kayo sa New Moon. Based on your experience, bro, anong kulay ng lure or popper ang magandang gamitin? Depende to. Ito magandang question to yung sa anong klase yung lure, no? So sa lure mga kaibigan, so far lahat ng nahulihan ko may shade ng pula. Always. Tapos yun nga, yung kung saan yung agos papunta, doon ko hinahagis. So yun, so far yun, yung may shade ng pula. May konting silver din at orange, yan yung tatlong yan. So paiba-iba nga Tapos ito din, no? Surprisingly, may mga ginagawa kaming hindi nagwo-work sa isang spot. For example, yung ginagawa namin sa Balabak, hindi nagwo-work sa laot ng puerto. Hindi namin alam bakit. Pero, for some weird reason, mas mahirap makahuli sa laot ng puerto compared sa Balabak, no? Minsan, ini-expect namin sa Balabak, hirap makahuli ng tanghali. Pero doon kumakagat yung mga sailfish, yung mga malalaking isda. So, depende nga, no? Kaya, kailangan talaga tignan yung shifting ng tide. Malaking factor yon. Like itong huling trip namin, dumepende kami sa tide ng shift at saka yung pag-drop ng barometric pressure. Iba yung laki na nahuhuli namin. Iba yung may mga instances na pupunit yung jig sa laki ng mga kagat. Yan. Ayun, so kung wala na, meron pa bang tanong dyan, mga kaibigan? Tropa nyo rin po ba? Tropa mo rin po? Oo naman. Ito, si Awiwit, obviously, hindi to, bago to sa ating, sa ating channel, no? Browse mo bro yung ating channel kung kikita mo yung mga trip namin ni Ellie. Actually, ito, hindi naman siya trivia, pero one of, ano bang tawag nun? Fun fact lang, fun fact. Yung exploration nila Ellie, nung February, dapat kasama ako doon. Kaya lang, hindi nag-match yung schedule namin. So, yung mga GT hunting niya, nung time na yon, kasi sisimula pa lang sa GT noon supposedly,
kasama nila ako ni Fish on Adventure, no? Tapos yung unang popping trip na ginawa namin, kami magkasama ni Ellie sa Sabang, sa spot niya, no? Si Ellie hindi pa nagme-medium game noon, ultralight lang siya. Kasi sabi niya, takaw buklo nga yung malalaki, which is totoo naman. Eh nung first time na yon, nakahuli ko. Ito pa ang kwento noon eh. Dumating ako galing trabaho from El Nido, umaga yon. Mga bandang 11, nag-chat sa akin si Ellie. Sabi niya, pre, maganda yung panahon, makulimlim, maagos-agos. Tara, try mong mag-fishing. Sabi ko, sige, kamusta yung spot, yung bato? Palalim ba o pababaw? Sabi ko, pababaw, mamayang hapon, sakto na yan. So, yun yung pinagbasihan ko. Makulimlim, maalon-alon, tapos may ambon-ambon. So, karating ko palang galing trabaho, kinuha ko yung fishing rod, kinuha ko yung popping lure, kinuha ko yung reel, dumiretso ako doon. So, first time niyang makakita na makahuli ng GT sa ganito kalaking lure. 21 grams yun na Chag Norris. So, parang first time ko nakita si Ellie na namangha siya noong time na yun. Sabi ko, pwede pala makahuli talaga. Sabi niya gano'n, pwede naman. Pero tsatsagain mo. So, example, siya dami niya nang nahuling maliliit. Ako, yun lang nahuli ko, isa lang. Pero before pa nun, nakapakagat pa ako. Kailan dali yung lure ko tatangay. Makikita niyo sa episode na Popping in the Island. Check niyo sa Red App. So yan, makikita niyo na.